araw sa lahat na nakikinig sa ating programa ngayon na pag-aralan natin kung ano ang nasa banal kasulatan at malalaman natin kung ano ang mga hula at saka yung mga katotohanan na dapat nating malalaman na hindi natin alam, no, sa panahong ito, lalo na nandito na tayo sa huling araw. So ang ating ngayong tatalakayin ay tungkol sa tunay na iglesia. Brother Fred. Okay. Narito kami upang sumunod sa utos ng Diyos na ipangaral ang Ebanghelyo at para tayo makatiyak ating aalamin sapagkat sa dami ng reliyon ay nalilito na rin ang tao, napakadami na. Ang mabuti, alamin natin kung alin ba ang nagsimula. No? Ating alamin sa mga kasaysayan, sa history, kung alin yung nauna sa pinakamaraming iglesia ngayon na umiiral. Kaya sa Biblia, ating makikita, ating laktaw-laktawin ang iba sapagkat nagsimula ito sa pagtawag kay Abraham. So mayroon siyang 12 anak at yun ay tinatawag na 12 tribes of Jacob. At yung 12 tribes of Jacob, diyan nagsimula ang mga lahi sa bayan ng Diyos. So walang iba, di ba? Kung ating babasahin ang Biblia, hanggang dumating ang panahon na ang parang yung mga lahi nila ay dumating hanggang kay Moises. At doon kay Moises ibinigay yung kautusan ng Panginoon. So yun nga ang kasaysayan kung paano nagsimula ang church. Ating babasahin dito sa mga gawa 7:37. Sabi dito, ito yaong Moises na nagsabi sa mga anak ni Israel, palilitawin ng Diyos sa inyo ang isang propeta na gaya ko mula sa inyong mga kapatid. 38. Ito'y yaong naroon sa iglesia sa ilang na kasama ang anghel na nagsalita sa kaniya sa bundok ng Sinai at kasama ang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. So, binabanggit na sila pala ang tumanggap ng aral ng buhay. No. Pwede pong aral ng buhay, aral na buhay. Pareho lang yun na nagkakahulugan. Kaya, yun yung kauna-unahang iglesia na tumanggap ng aral ng buhay na yun yung sabi, nasa bundok na Sinai. So, walang iba, 10 Commandments. Walang iba, kundi 10 Commandments yung iniabot ng Diyos kay Moises na siya pakyati sa bundok, 10 utos na binabanggit na iyon ay may hawak sila ng aral na buhay o aral ng buhay. At mabasa natin yun sa aklat ni Moises na kanyang siya yun ang nagsulat sa Exodo chapter 20. Yun nga doon nakasulat ang 10 utos. Kasi si Moises yung binigyan. At ang nagbigay naman doon ay ang Diyos. At ngayon, sabi nila wala ng 10 utos. Paano naman yun na ang 10 utos, yun nga ang aral na buhay. Aral na buhay. Aral ng buhay. At ang sabi doon, aral na buhay upang ibigay sa atin. Unang palatandaan pa lang yan ng tunay na iglesia na nakikita natin, unang binanggit. No, at ang lumang tipan, ang bagong tipan pa ang nagbanggit na talagang yun ang iglesia sa ilang. No. Kaya nagpapatotoo si Pablo ang mga iglesia sa mga gawa, ang mga apostol, na yun yung iglesia na una at may aral na dala ng buhay. Okay. Dagdagan pa natin ng isang talata. Isang talata na maging witness, no? Sa Hebreo, sa kanyang kapitulo 12, ba yun, Brother Fred? Versikulo 23. Sabi dito, sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Pinatibayan pa ni Pablo ng mga apostol
na yung unang iglesia na sa ilang ay iyon ay tinatawag na Iglesia ng mga panganay. panganay. Oo. Pinatibay pa lalo na yun talaga ang kauna-unahang iglesia sa kasaysayan ng Biblia ng pakikitungo ng Diyos sa kanyang bayan na pinili niya. Nangatala sa langit, registered in heaven. Oh, So hindi na kailangan na magparehistro pa tayo Hindi dito na. sa sanlibutan, no? oh. Dahil may binanggit nga Sister Ping, si Kristo na sabi, ibigay ang kay Cesar at ang sa Diyos ay sa Diyos. Kaya kung yan ay sa Diyos, bakit mo pa ipariristro na nakaristro na sa langit? So yun Oo, nga ang isa sa ating Makikita katibayan. natin na yun ay espesyal Mm. na iglesia na wala pang iba na nabubuong iglesia. Hindi pa nagsimula or hindi pa na create or hindi pa na nagsimula yung ibang mga churches, no? Na meron na palang iglesia ang Diyos, ang bayan ng Diyos na nagsimula doon pa Malayo. sa ilang Oo. or yung church in the wilderness at saka Oo. yung iglesia ng mga panganay. At ipaalala natin, si Tepe, na yung sinusunod nila sa 10 utos ay ang ika-4 doon ay pangingili ng Sabat na ika-7. So balikan natin sa paglalang ng Diyos. Ano bang nangyari doon sa paglalang ng Diyos sa ika-6 na araw? Tingnan natin dito kung Oo. anong ginagawa ng Diyos. Pagkatapos sa Diyos na Ama at ang anak na tapos niya gawin ang Langit at lupa. at ang lahat ng nasa buong sanlibutan, ano ginagawa ng Ama? Sa Genesis, sa kanyang chapter 2, versikulo 2 hanggang 3. At nang ika-7 araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa. At nagpahinga ng ika-7 araw sa madlang gawa niyang ginawa. 3. At binasbasa ng Diyos ang ika-7 araw at kanyang ipinangilin sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. Pinatunayan ng Panginoon sa ating nabasa na siya yung unang Sabbath keeper, mismo yung amang Diyos. Siya yung unang nangilin kasama si Adan dahil si Adan 6 na araw ginawa siya. Tapos nung ika-7 ay nagpahinga ang Diyos. So kasama na niya si Adan. Kaya ating maalalahanin na yung iglesia sa ilang ay yun ang nagtanggap ng 10 utos na ang ika-4 doon ay yung pangingilin din na tulad doon sa Ama. Ika-7 araw. Ika-7 araw. So nag-uniforme yung Ama at saka yung kanyang Kapariho ang kanilang sinusunod na pareho ang kanilang sinusunod. prinsipyo. So, kaya ito, nabanggit natin kanina na ito ay nakarehistro sa langit. Nakatala sa langit. At saka, binanggit pa na iglesia ng panganay. Noong siya ay dito sa sanlibutan, nung ipadala siya dito naging tao, katawang tao si Kristo. So, babasahin natin yung nakasulat sa Lucas 4:16, sabi dito, at siya ay napasa Nazaret na kanyang nilakhan. At ayon sa kanyang kaugalian, siya ay pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. So si Kristo, mayroong kaugalian. No. Ang kaugalian niya ay katulad sa Ama. Gayon din. Gayon Sa din. ika-7 araw. At gayon din sa mga iglesia sa ilang. Kasi Mm. sila yon ang tumanggap sa 10 utos. No? So, malinaw na walang pagkaiba. Yung nasa ilang, sila ay sumusunod o gumaganap sa 10 utos na ang pang-apat dyan ay keeping the Sabbath holy. At dito naman sa Lucas 4:16, kaugalian ni Kristo na siya ay pumasok sa sinagoga sa araw ng Sabat. So, tandaan natin mga kaibigan, mga magulang, na yan yung original. Walang iglesia sa panahon yan. At wala pa rin, bago lang dumating si Kristo, ipinakilala niya sa 1:21 na kaya siya nagkatawang tao ay upang bigyan tayo ng halimbawa. No? Sa 1 Pedro. 1 Pedro 2:21. Kaya para makaya ng tao na pwede palang kayahin na pangili ng araw ng ika-7 ay bibigyan tayong halimbawa ng Panginoon bilang tao siya. So, 1 Pedro sa kanyang chapter 2, verse 21. Sapagkat sa ganitong bagay,
kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo na kayo'y iniwan ng halimbawa upang kayo'y mangagsisunod sa mga hakbang niya. Oo. So kung ang Ayan. kanyang hakbang ay patungo sa sinagoga tuwing araw ng Sabat, Ganun din ang ganon kanya. din ang hakbang Mm. sa mga taon na nagsisunod sa kanya. Sapagkat siya ang ulo. O siya ang ulo. Siya ang naroon yung isip, naroon yung utak. Si Kristo ang nagdadala ng katawan ng iglesia. Mm. Kaya dapat ang iglesia ay sumunod sa ganun ding patakaran. Oh. Mm. So dito sa Kolosas 1, sa kanyang versikulo 8, malinaw na nagsabi dito ang Diyos at siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia. Sa literal nga katawan ng tao, pwede bang mahiwalay ang ulo? Patay, paghiwalay. Patay yan siya. Kaya ang ulo, kailangan kung siyon ang tunay na iglesia, sama-sama siya doon sa ulo. At ang katawan ay iglesia. Iglesia, kasama din Ang yung ulo iglesia. si Kristo. Oo. So kung nangirin si Kristo ng Sabat, dapat yung iglesia na kumakatawan kay Kristo na siya ang ulo, nangingilin din sila ng Sabat na ikapitong araw. Natural, katawan man ang iglesia, kaya kasama siya. Pero ngayon makikita natin, iba na yung nagsilitaw. Nang tumami ang iglesia at yung hinula niya sa sa 24 ng Mateo 5. Basahin mo. Mateo 24:5. Bago siya umakyat sa langit, wala pang ibang iglesia niyan sa panahong yan. Nagsusulo pa ang mga apostol. Ayan ang sinabi niya, nakita niya sa hinaharap. Okay. Sa Matthew Kapitulo 24, sa kanyang versikulo 5, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan, na mangagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. Itaas mo muna ang basa doon sa 4. Sa 4. 4. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman. Yan. Tapos, tuloy mo Sapagkat marami, sa versikulo 5, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na mangagsasabi, ako ang Kristo, at Yan. ililigaw ang marami. Kaya marami ang naliligaw. Gagamitin ang pangalan ng Panginoon Hesus, pero yung nabasa nating karakter na patutuos na sa tunay na iglesia, na sila ay nakaregister sa langit, iglesia ng panganay, hindi na pwedeng gayahin yun. Tumatanggap sa Sasali ka na lang sa kanilang patakaran ng original na sila'y nangingilin ng ikapitong araw. Kaya ngayon dumami na natupad ang hula ng Panginoon, ay bakit iba? So nagpapatunay na tama yung sinabi ni Kristo, nagagamitin ang pangalan nila pero yung kanilang kabuhayan iba na doon sa tunay na iglesia. At sila ay inililigaw. Inililigaw ang marami. Bago si Kristo bumalik sa langit, no? Meron siyang sinabi doon sa mga apostoles. So ito ang palatandaan kung ano pala ang pangangaral na dinadala sa mga tunay na mga nakasunod kay Kristo. Sabi dito sa Mateo 28:19 hanggang 20, dahil dito magsiyaon kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at Anak at ng Espiritu Santo. 20, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito ako'y sumama sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So ito ang palatandaan. Ito nga ang palatandaan na ang iaral ay yung inuutos ng Panginoon Hesus. Nagbigay pa siya ng demonstration. Lahat ng mga bagay na inuutos. Lahat. Inuutos niya yung 10 Commandments at mga iba pa na ating pag-aaralan ay dapat maging ganun din ang iglesia na gagamit ng kanyang pangalan. Ngayon, kung hindi ganun, sa tulad sa Panginoon, sila yung binabanggit na nanliligaw. Okay. Mayroon pa tayo ditong i-prove Brother Fred na dapat tayo ay mag-iingat. Dito sa 2 Corintos, yung kanyang kapitulo 11, versikulo 13. Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol,
mga mangdarayang manggagawa na nangagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. Yun. So mag-ingat tayo. Paano natin makikilala ay ang ulo napunta sa simbahan pag Sabado? Ay bakit yung nag-aangkin sa ngayon na iglesia ay hindi kasama doon sa ulo? Oh. Iba ang Iba kanilang ang araw. kanilang aral, hindi sila nasamba, hindi sila napunta roon. Si Kristo lang, di walang ulo. No, hindi pilosopo yan. Kita natin sa liwanag ng teksto. At ang konpan dito ay kapag linggo ay nangyari. Bakit yung katawan naman ang nasa loob ng simbahan at yung ulo wala doon? Dahil si Kristo walang ugali na siya pumasok sa sinagoga ng araw ng linggo. Oh, kaya makikita natin yung kaibahan, yung mga pandaraya na ginagawa ng mga tao at yun nga, naging pangili nila ay linggo. No, madaanan din natin kung bakit, saan ba nanggaling yung linggo? Oh, na bakit gano'n Hindi na lang? hindi makita sa Bible, Brother Fred. Makita lang yan sa world history. Oh, Kung yun. kailan yun lumilitaw. Dahil ganito ang nangyari, Giuseppe. Mula sa paglalang hanggang sa panahon ni Kristo, 4,000 taon na ang nakaraan. No? 4,000 taon na ang nakakaraan. Bago niya sinabi na marami ang magsisiparito sa aking pangalan bago siya umakyat sa langit. Kaya, nung dumami na, ay may record tayo doon sa binanggit mo na dumami na nga ang relihiyon at pinalitan ni Constantino ang araw ng linggo. So, kailan yun? Mayroon kang record nun, di ba? 321 after death. Oh, yun. March 7, 321 after death. Doon lang nagsimula ang linggo. Ma-research ninyo yan, mga mahal naming mga viewers, na March 7, 321 AD, na si Constantine the Great, siya ang nag-decree na yung Sabado ay papalitan o i-transfer sa first day of the week. Yun, doon nagsimula. Doon nagsimula. Natama din sa hula sa city. Sa Daniel City, 25, Yun, ang na yung katuparan. mga tao na magbabago sa kautusan Yan. at sa panahon. Daniel 7:25. So sabi dito, so hindi ang manghuhula talagang maganap 'yon. Hindi yan maging Salita ng Diyos yan ay paano tingnan mo yung sinalita niya na si Sarah yung mga anak. Dahil sa salita niya, nag-anak si Sarah may kapangyarihan. Yung may kapangyarihan. Daniel 7:25. At siya ay magbabadya ng mga salita laban sa kataas-taasan at lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan at kanyang iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan at sila'y mga bibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon at mga panahon at kalahati ng isang panahon. So naganap ang sabi ni Propeta Daniel na ang kautusan ay ang kautusan ay baguhin at saka yung panahon. Kung tingnan natin sa Bible, yung isang araw, makwenta natin yan, iisipin natin yan, na paglubog sa araw at sa susunod na paglubog sa araw, isang araw. Pero ngayon, midnight to midnight is one day. Yan binago yan ng panahon. Binago. Tapos yung pangilin ng Sabat na ikapitong araw, binago sa sanlibutan, kautusan na ng tao, March 7, 321, after death of Christ, na si Emperor Constantino. So, simula noon, utay-utay na ang mga tao ay nangilili ng linggo. Samantalang, nabanggit ko kanina na yung panahon ni Kristo na siya manghula na maraming magsisiparito sa aking pangalan, ay nagsilabas nga, nagdami, pero ang inadapt na nila ay ang linggo. So, klaro yung sinabi niya na may lilitaw, hindi na pariho nung iglesia binabanggit natin nung una natin. At yun kanina. ay kautusan na ng tao. Naging kautusan ng tao yung linggo. So, anong sabi ni Kristo dito? Sa Marcos 7, versikulo 8, sabi ni Kristo, ito ay para sa atin. Sa 7, versikulo 8, dapat mamulat na ang tao na makita nila na ang kaibahan, no, na hindi yun ang tutunay na iglesia ni Kristo. Sabi dito, nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ang salitsaling sabi ng mga tao. So, sa versikulo 7, datapwat walang kabuluhan ang pagsamban nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos
ng mga tao. Yan, dapat tayo yung magkunyan, magbantay, mag-ingat Mm. na ang babala ng Diyos na baka tayo ay mayroon lang tayong 200 na pupuntahan, di ba? Dalawang pagpipilian. Pagpipilian. Kung tayo ay hindi makasama ni Kristo sa kanyang mga sinasabi, ay tiyak na roon tayo sa maluang na pintuan na Sa panig ng kapahamakan, kaaway. kaaway. Dahil So, dito- dalawa lang yan naglalaban, dalawa lang. O dalawa lang, sa Diyos at sa kanyang Mm. kaaway. At sa versikulo 9, sabi dito, at sinabi niya sa kanila, totoong itinatakwil ninyo ang utos ng Diyos upang magaganap ninyo ang inyong mga salitsaling sabi. Hmm. So, malinaw na ating ngayong napag-aralan na ang tunay na iglesia ang sumusunod at gumaganap sa mga kautusan ng Diyos simula sa ang Ama Hmm. ang nangili ng Sabat na ikapitong araw hanggang sa bagong langit at bagong lupa pa yon, maganap pa din ang At ikapitong saka, araw. ang isang makita natin ay wala silang history. Wala. Oh. So, maraming salamat Mm. sa lahat na nakikinig ng ating ngayong pag-aaral. Ang Diyos nawa ay sumasa inyo. God bless sa lahat. Ito si Sister Fee nagsasabing maraming salamat. Si Brother Fred, hanggang sa muli nating pagsasama.